Walang paki yung partner mo ngayon, pero mag-aalala siya sa'yo after mong gawin ito. Yon. Well, binabaliwala ka ba ng partner mo sa ngayon? Yung tipong parang basura ka lang pagdating sa kanya. And then ikaw naman is parang nagiging tanga. Na hindi mo alam kung ano ba yung meron sa kanya, kung totoong minamahal ka ba niya or hindi. Which is nagguguluhan ka. Okay, nabibigyan ka ng kapraningan, nabibigyan ka ng ikakabalisa mo. So ito ngayon mga utol, maipapagawa ako sa inyo kapag ginaganito na kayo na binabaliwala na kayo ng mga partner ninyo. Okay? Na mas lalo ka talagang tatatag at saka mas lalo ka talagang titibay once na magawa mo ito. Walang iba kundi kailangan mong mag no contact rule. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam ng no contact rule, okay, sa pamagat pa lang or sa tawag pa lang natin na no contact, ibig sabihin ay walang connection. Walang kontakan, na hindi mo talaga siya kikibuin. Yes, kasi ito po ang pinaka-powerful talaga na gawain once na binabaliwala na kayo ng mga partner ninyo. Kahit sinong coaches is tinuturo po yung ganitong estilo, yung no contact rule or yung NCR na tinatawag. Kasi once na ginagawa mo yung no contact rule, is it teaches you to restrain yourself. Yes, na mabibigyan mo ng pagkokontrol yung sarili mo. At saka habang ginagawa mo yung no contact rule is mas magpapahiwatig dito na nirerespeto mo yung sarili mo. Na marunong ka ring umatras. Kasi the more na binabaliwala ka na ng partner mo and then nandiyan ka pa rin, like I said kanina na naging tanga ka na, and then naghihintay ka pa rin sa kanya, hinahabol-habol mo pa siya, ay mas lalo mo lang binababa yung sarili mo. Pero ikaw mismo ay umatras and then ginawa mo yung no contact rule, ay nagpapahiwatig ito utol na binibigyan mo ng respeto ang iyong sarili na hindi mo deserve, na binabaliwala ka lang, na inapak-apakan yung pagkatao mo. So that's why malaking impact po ito na kapag ginawa mo yung no contact rule is malaki rin yung maibabago sa'yo sa sarili mo mismo. And at the same time utol, habang ginagawa mo kasi yung no contact rule, ay mas lalo ka pang makarealize kung ano ba talaga yung halaga mo. Kasi nabibigyan mo ng pagpapahinga eh. Kagaya nga neto, na palagi mong mini-message yung partner mo, nandiyan ka palagi, yung tension is parang sobrang lakas. Na mas lalo ka nabibigyan ng stress. Pero kung umatras ka muna, okay, nagpahinga ka muna, is mapapaisip ka pa talaga na kung ano yung ikakabuti para sa sarili mo. Kung ipagpapatuloy mo pa ba o hindi. Na kailangan mo munang bigyan ng break. Okay? Just give a break and have a Kit Kat. Yes. So that's why ang pag no contact rule ay malaking impact talaga. Once na ginawa mo ito, hindi lang dahil sa partner mo na para siya mismo is mabibigyan ng curiosity, pero para na rin sa sarili mo na nagpapahiwatig utol na minamahal mo rin talaga yung sarili mo. That's why ginagawa mo yung no contact rule. And then after neto, once kasi na mapagtagumpayan mo na let's say umabot na ng 1 month or 30 days and then biglang nagparamdam yung partner mo, ay talagang mababaliwala mo na rin siya na hindi natatalab sa'yo kahit bumalik man siya. Na parang ikaw pa ito mismo makakaisip na, uy, teka lang, parang hindi ko naman pala talaga siya kailangan. So dati is nabubulagan lang ako kasi hindi ko muna binigyan ng break, hindi ko muna binigyan ng space, or hindi muna ako nagpahinga sa relationship namin. So ito ngayon nakapagpahinga na ako, nakapag-isip-isip na ako, so ito pala yung kailangan ko. Which is gusto ko pala talagang mapag-isa muna. Na hindi ko pala kailangan yung taong ito. Yes. Kasi sa actions pa lang na pinapakita ng partner mo na binabaliwala ka is literally na hindi ka talaga minamahal ng taong ito. Meron bang nagmamahal na binabaliwala ka? Wala. Yes, kasi kapag minamahal ka ng taong ito, siya mismo utol, kusa na lalapit at saka magpaparamdam sa'yo para hindi ka rin mabibigyan ng pag-alala. Pero kung ikaw mismo nabibigyan niya ng pag-alala, so saan yung pagmamahal niya dyan? Yes, hindi ka nga niya iniisip kung masasaktan ka ba or hindi. That's why, kailangan mo rin gawin yung no contact rule. Umatras ka muna.
Dahil mabibigyan mo ng space yung sarili mo para makapagpahinga at saka para makapag-isip ng maayos. Yes. And then, magagarantiya ko sa inyo, after mo magawa ito utol, na nagpahinga ka, binabaliwala mo siya, siya at siya rin mismo yung hahabol na sa'yo. Dahil mabibigyan mo siya ng takot na baka tuluyan ka pang mawala. Pero that's why, again, once na bumalik siya, tuluyan mo talaga para mabigyan siya lalo ng takot at saka mabigyan din siya ng pagsisisi dahil sa pag-uugali niya. Okay? At saka sa pagbabaliwala sa'yo. So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking page na pa yung kaibigan ni Kiko, yes, Famous Laki. And then sa mga katanungan din pala dyan, yes, just leave a comment lang dyan sa ilalim, and then sasagutin po natin yan, lalong-lalo na sa ating YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat talaga. So stay strong, ingat kayo, God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para